So finally guys, we have just landed in Tan Son Nhat International Airport and welcome to Ho Chi Minh. Hello guys, hello world, and we're back for another solo travel series. And for this travel series, we are going to Ho Chi Minh. Yan. So, kagagaling lang natin ngayon or kalaland lang natin ngayon galing sa Puerto Princesa sa ating domestic flight. May connecting flight tayo going to Ho Chi Minh and we took Philippine Airlines for this flight and I booked this through Agoda. So, ayun, for this travel series nga pala, I will be sharing another short 4 days, 3 nights na travel itinerary again sa Ho Chi Minh. So, abangan nyo yan because I will be sharing with you another exciting and full pack na naman na travel series for 4 days, 3 nights. See you there! Ayan guys, natapos na natin yung pagbayad ng travel tax. Tapos, hindi na tayo nag-check-in ng luggage natin kasi automatic na yun kapag connecting flight ka. So, after nung pagbayad natin sa travel tax at saka make sure natin na meron tayong complete documents na ipapakita sa immigration. Dumiretso na ako sa immigration and everything went smooth. Wala na siyang masyadong tinanong. Hiningi niya lang kaagad yung travel authority ko. Una pala tinanong niya kung anong gagawin ko sa Vietnam. Sabi ko, vacation pagkatapos. After nun, hininginan niya yung travel authority ko. And then, after nun, pumili lang tayo sa scanning ng mga gamit natin. And then, nandito na tayo sa loob ng NAIA Terminal 1. So, kain muna tayo guys habang nag-aantay ng ating boarding time. After this, papakita ko sa inyo yung boarding area and then kita-kita sa tayo sa Ho Chi Minh. So finally guys, we have just landed in Tan Son Nhat International Airport and welcome to Ho Chi Minh. So, pababa lang natin and pupunta tayo now sa immigration. And for this flight, nag-avail tayo ng airport fast track service, something like that, na binuko sa Klook para hindi sayang yung oras natin dito sa Ho Chi Minh. So, in-avail natin yun so we could make the most of our time. So, punta na tayo sa immigration area. Tignan natin kung mahaba ang pila. And worth it ba yung pag-avail natin ng service na yun. Ito, pakita ko yung medyo mahaba-haba rin yung lalakarin from sa bababaan to immigration. Ayan, naririnig ko na yung mga sumasalubong. So, hopefully nandito yung sasalubong sa atin. Okay. So, eto na yun guys. Ang pila. Let's see kung nandito yung sasalubong sa atin. So, ayan guys, ito sila yung mga mag-a-assist sa atin sa immigration. Wait pa natin yung iba pa natin mga kasamaan kasi I think marami rin nag-avail ng service na to. Kasi nga ayaw pagdaanan itong pila na to. Ayan guys, kung makikita ninyo, medyo mahaba-haba ang pila. A few moments later. Ayan guys, tapos na tayo sa immigration. And ito na ang ating mga luggage. Nag-aantay na sa atin. Okay, so inabot tayo ng around 12 minutes doon sa immigration. So, worth it nga ba yung almost 800 pesos na binayaran natin? I guess, worth it siya kasi 12 minutes. Actually, marami rin kami doon sa fast lane or fast track service na nag-avail ng service. Medyo mahaba-haba ang pila. So, kaya naging 12 minutes yung pila natin doon. Pero usually, dapat mas mabilis pa sana doon.
But since marami na rin na nag-avail ng ganong service, so mahaba na yung pila. Pili lang kayo sa lane kung saan ang maiksing pila kapag pinapasok na kayo doon sa separate area para sa mga fast track. And worth it siya kasi yung nakita ko yung pila doon sa regular na pila. Oh my goodness. Hindi ko ma-imagine. Feeling ko yung mga taong kasabayan ko dumating, mga 1.5 hours pa sila doon. So, ayun guys. So, after ng natin, dito tayo sa Carousel 5. Nakuha na natin kaagad yung luggage. Luggage natin, naghihintay na siya. So, mag-aabang na tayo papuntang District 1. Mag-grab tayo para mas mabilis. And, let's find ito kung saan. So, after ninyong kumuha ng inyong luggage, labas na kayo, exit na kayo dito sa Nothing to Declare na gate, and then doon na sa labas makikita nyo na yung gate. So, labas muna tayo. Okay, ito guys, paglabas ninyo doon sa gate na Nothing to Declare, may makikita na rin kayong bilihan ng SIM card, tapos tourist information, money exchange. Syempre, hindi na tayo magpa-money exchange. Let's see kung saan yung withdrawhan dito. Pero dito kaagad may makikita kayong withdrawhan, yung BIDV. Pero hindi na tayo mag-withdraw. Mag-grab na lang tayo. Doon na lang tayo sa bayan. Sa District 1 mag-withdraw. Meron naman dito guys, paglabas niyo sa gate na yon, may mga ATM na rin na available. Mag-grab na tayo. Automatic naman yung magbabawas sa ating card. So, yun na lang. Tapos, para mas mura, hanap tayo ng TP Bank or Vietnam Bank sa District 1. Okay, abang na tayo. Dito na yung gate. Cute-cute lang. Labasan na kaagad. Hanapin natin yung ng Grab. Kung saang lane siya. Book muna tayo. Okay, yan. Mag-grab tayo. Tapos, ang ating hotel ay sa Felix Hotel. And then, yan. Choose natin ito. Tignan natin kung magkano siya. So, 111,280 Vietnamese dong papunta sa ating hotel. Okay, book na natin. No, thank you. Ulit siya. Ay, hindi pala. Looking for a ride na. Connecting to driver. Driver is confirming. Saan kaya yung Grab area banda? Punta tayo dun. Yan, dyan tayo sa 6GF. Tapos tumawid tayo dito. Tawid tayo dito kasi nandito yung Grab hailing taxis. So, hanapin na natin si Kuya. Kung saan siya. Ito yung mga taxis dito. So, titignan nyo na lang. So, yung mga plate number nila, medyo nakakalito. So, dito lang sa side na to, abangan natin yung pagdating ng ating Grab. Okay, nakasakay na tayo sa ating Grab. And ang biyahe natin simula airport papuntang Felix Hotel is 40 to 45 minutes kasi rush hour yung dating natin. Nakalabas tayo ng airport almost. Nakita natin si kuyang driver almost 5 o'clock na. So, uwian ng mga tao na yun. And super duper traffic talaga. Kaya medyo matagal siya. Siguro kapag walang traffic, mga around 30 minutes lang yung biyahe. Ito, pakita ko lang sa inyo yung kung gaano siya ka-traffic. Ayan, siksikan o diba? Nakakabilib yung mga sasakyan dito kasi git-gitan. Uy. Git-gitan. Pero hindi sila nagkakabanggaan. O, diba? Yan. Ang galing. Parang Manila to the highest level. Kasi mas may challenge dahil mas maraming motor. Ang galing ni Kuya, hindi namin siya nababangga. Ayan. Sa Hanoi is ganito rin, marami ring motor, pero dito sa Ho Chi Minh parang Pro Max. Ang traffic at git-gitan. Pero gusto ko yung vibe niya kasi parang
mas masaya, lively. Yun nga lang. Parang busy masyado lahat. So mamaya na tayo magre-recap guys pag nakasettle na tayo sa ating hotel. Kasi after natin mag-check-in, city bus tour pa tayo. A few moments later. Okay guys, nandito na tayo sa may Opera House. Ayan yung nasa likod ko. Kasi mag-city bus tour tayo. Inavail natin yun today para sa first day natin. Makikita na kaagad natin yung city para ma-familiarize na tayo sa mga pupuntahan natin. Nabili ko pala yung aking city bus tour sa Klook. So, pag nakita nyo to, pag bumaba kayo dito sa Opera House, dito lang yung booth niya. Ayan, sightseeing bus tour. Diyan yung pag-claim ng mga binook nyo na sightseeing bus tour sa Klook. So, dyan yung kukunin yung physical ticket. So, magpapalit na tayo ng ating physical ticket para makasakay na tayo doon. So, papakita nyo tong voucher ninyo sa Klook. Yan, dito sa booth na to. Hi! Look. So, yan. Titignan nila. Bibigyan ka nila ng physical ticket. Tapos, thank you. Alright. Now you have to get in the line In that within one? about 15 minutes. After Okay. that, you can get on the bus. Alright, sure. Thank you. Medyo challenging yung pagtawid na naman dito kasi busy street ito. So, makisubay tayo sa mga tumatawid. Parang may nakita ako mga tumatawid. Sumabay na tayo doon. I think mga nag-avail din ito ng city bus tour. So, yan. Let's go together with them. Okay. Tawid. Yan. Successful. May nakasabayan tayong tumawid. Dire-diretso lang pagtatawid kayo talaga dito. Lalo na dito sa Ho Chi Minh, parang mas mabibilis at mas maraming motor kaysa kung halimbawa nakapag Hanoi na kayo. Parang mas marami sila at mas agresibo. Oh, okay. So, ang haba nung line. Ayan, ang haba nung line. Oh, may kulay. Grabe, ang daming mag-avail. Kita nyo ba yan? Wow. Weekend kasi ngayon, Friday. So, kaya sa tingin ko medyo busy. Maraming taong nag-avail ng city bus tour kasi mas maganda siya sa gabi. Hindi mainit. At tapos, ma-appreciate mo yung mga lights nung city. Kasi maliwanag siya, maraming lights. So, pipila tayo dito. Ang haba. Yan siya. Imagine guys, yan ang pilang pagdadaan natin. So, kung kanina nakalusot tayo ng mabilis sa immigration, parang dito tayo na mas medyo matatagalan ng konti. Update ko kayo guys kung ilang minutes. So, ang oras ngayon is 6:46 in the evening. Update ko kayo 6:46 kung ano oras tayo makakasakay. 2,000 years later. Okay, finally, nakasakay na tayo at 7:27. May mga sumisingit kasi at saka mini-make sure nila na may interval bawat bus. So, hindi kaagad sila umaalis or nagpapasakay. Yan, tikat tayo. Finally. Okay. Okay, start na tayo na bus tour. Sadly, sarado yung popular na building na lagi natin nakikita. Ayan siya. Ayan. Hindi siya umiilaw ngayon. Medyo traffic lang siya pag Friday night. As in, sobrang traffic. So, hindi kami masyadong nausad. Konti pa lang nililibot namin. Umikot pa lang kami. Sa ikot pa lang. And konti lang ang usad namin. Wow, ganda naman ang building na to. Wow. So far, puro building na mga ilaw-ilaw pa lang nakikita namin. Ay, grabe, ganda doon. Ay, nice. This one is nice. Wow. Okay, nagpakalayo-layo na kami sa District 1 area kasi sobrang traffic. And then, sobrang ganda nung harbor view. Ayan, finally, approaching na tayo sa famous bridge. Hi! Ayun, nakasabay
Kain kami. Yay! Ito na! The famous bridge. Wow! Grabe yung taas. Okay, so that's the end of our sightseeing bus tour. Balik na kami ulit ngayon dito at ang ingay pa din. Look at the pila. Grabe, ang haba. Sinahaba pa rin ng oras na to. Ang haba pa rin ng pila. So, okay, we're done with our sightseeing bus tour. Kain muna tayo. A few moments later. Okay, so hindi pa rin natapos ang ating city tour. Walking city tour naman tayo. So, nandito tayo ngayon sa harap ng famous city hall nila. At nandito sa likod ko naman yung famous walking street. So, sa unahan lang ng konti dito, yun na yung cafe apartment. So, diretsuhin na natin. Tuloy-tuloy na natin to. Libutin na natin habang nandito tayo. Tara guys. So, lakad tayong konti. Ayan, ang ganda. So, ayan, nasa likod ko yung City Hall. So, lalakarin lang natin dito ng konti. Ayan, lalakarin natin. And then, doon na yung famous apartment cafe. Ito si Sir Ho Chi Minh. Yung kanyang statue. Okay, lakad tayo. Lakarin natin. Kaya natin tumawid doon sa Lotus na ano yun ngayon. Fountain. Ay, roundabout pala. Lotus roundabout. Lotus roundabout nga ba talaga yan? Gawa lang natin natin. Okay. Lakad-lakad. Malayo-layo pa to. And we're here. Narating na natin ang famous na cafe apartment. Ayan siya. Ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Okay guys, bago tayo umalis dito ngayon sa famous walking street, isang 360 degrees muna na video. Okay, kain na tayo talaga. Kain na tayo. 1 hour later. So, nakabalik na tayo sa ating hotel, sa Felix Hotel. So, dito na lang siguro tayo mag-outro kasi medyo nakakapagod na rin ang ating araw from Puerto Princesa City Airport. Kanina pang 7 a.m. Tuloy-tuloy tayo hanggang connecting flight from Terminal 2 to Terminal 1. And then, napakita na rin natin yung process na yun. And then, after that, nag-city bus tour tayo. Bukas, abangan ninyo, meron na naman tayong tour na gagawin. So, that's it for today muna. Rest muna tayo para meron tayong lakas bukas. So, I hope na enjoy niyo itong araw na to. And so far, yung Ho Chi Minh, yung first impression ko sa kanya, grabe. Maganda siya. So, let's explore pa tong Ho Chi Minh ng mga ilang araw. So, yun, let me share with you yung mga pwede niyong gawin if you have a short time na vacation katulad ko. So, I hope to see you tomorrow sa panibagong tour natin. Good night! Take care and God bless.